Tandaan natin na kapag nag-search ng video ang mga tao, ang unang-una nilang nakikita ay ang thumbnail. Yo, what's up guys? Welcome muli sa Well TV at muli meron na naman tayong bagong pag-uusapan. So bago natin pag-usapan yung bagay na yan na napakahalaga sa isang YouTuber na tulad mo, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-iwan ng comment at i-hit mo yung like at i-hit mo yung bell button para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko sa YouTube channel na to. Wala nang paligoy-ligoy guys, ano nga ba ang topic natin today? Ano nga ba ang ituturo ko sa inyo? Alam natin lahat na napakahalaga ng isang thumbnail. Thumbnail, ito yung nakikita mong larawan sa video. Na pag sinearch mo ang isang video sa YouTube, ito yung unang-una mong makikita. So gaano ba ito kahalaga? Bakit kailangan natin gumawa ng isang napaka maayos, napakagandang thumbnail sa ating mga YouTube videos? So may mga dahilan kasi kung bakit importante ang thumbnail. Unang-una, tandaan natin na kapag nag-search ng video ang mga tao, ang unang-una nilang nakikita ay ang thumbnail. Kapag nakita nila yung thumbnail na maayos, maaaring yung tao na yon ay i-click yung thumbnail na yon at ikaw ang mapanood kasi nga ang ganda ng thumbnail mo. So, isa pa sa kagandahan ng may thumbnail, mas malinis tignan ang channel natin kapag may thumbnail. Hindi yung parang nag-upload lang tayo ng kung ano-anong video, then hinahayaan na natin si YouTube na mamili ng random picture o random frame doon sa ating YouTube video para gawing thumbnail. So mas maganda kung tayo ay nagko-customize. Ang laking tulong nito guys kasi kapag nakagawa ka ng napakagandang thumbnail, may hikayat mo yung mga manonood sa'yo. Talagang very effective po yan. Pero wag mo namang gagawin yung ginagawa ng iba na nagkakaroon na ng pagkakamali o nami-mislead. Ano yung ibig sabihin ng nami-mislead? Ang layo na ng content niya doon sa thumbnail niya. Halimbawa, ang video niya ay tungkol sa panghuhuli ng ahas, no? Tapos ang ginamit niya ay thumbnail ng isang higanting ahas. So, doon sa video niya wala namang higanting ahas doon, simpleng nanghuhuli siya ng ahas. So, parang nakaka-mislead yun. Ang tawag doon ay clickbait. Okay? So, karamihan ng ganyan ay clickbait ang tawag. At yung clickbait na kadalasang ginagamit sa ngayon ay yung mga sexy, yung mga babae, ilalagay na thumbnail doon. Although yung babae na yun ay wala naman doon sa video content niya. Ang tawag doon ay clickbait. So wag po natin gagawin yun kasi parang dinadaya natin at ang mga tao. At kapag naramdaman nila na, uy, niloko tayo na ito, wala namang ganun doon sa kanyang content, baka mag-unsub pa yan o kaya hindi na yan magsasubscribe sa'yo kasi manluloko ka. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba gumawa ng isang napaka maayos, napakagandang thumbnail na gagamitin nyo sa inyong YouTube videos. So, dito gagamit tayo ng isang software. Kung gusto nyong magkaroon ng kopya ng software na to, kasi ito guys, libre to. Libre yung software na to. Ibibigay ko yung link sa baba kung saan yung madadownload ito. Free. Okay? So, magagamit nyo ito sa paggawa ng inyong thumbnail. So, click nyo na lang, basahin sa description. At may instruction doon kung paano nyo ito i-download. So yun guys, nandito tayo ngayon sa ating screen. Makikita natin yung Adobe Photoshop interface. At ayan, nakabukas yung ating Adobe, no? So dito, ito yung software na gagamitin natin para makapag-create tayo ng customized na thumbnail para sa ating mga YouTube channel. So kung gusto nyo pong magkaroon ng kopya nito, ang download link ilalagay ko na lang po sa description box sa baba. Okay? So, let's start this. Paano nga ba tayo gagawa ng thumbnail gamit ang Adobe Photoshop? So, ang kagandahan po sa Adobe Photoshop ay medyo mas pino yung pwede mong gawin dito. Hindi kagaya ng mga nasa apps. Dito, yung mga kalit-liitang detalye, pwede mo siyang ma-edit. No? So, yun yung kagandahan ng Adobe Photoshop. So, bago natin umpisahan, inalam ko muna, nag-search muna ako kung ano ba yung tamang size ng thumbnail. So, ang nakita ko ay ito. So, nakalagay 720 by 1280 pixels. So, ibig sabihin, ganun yung size na ilalagay natin. So, pixel. So, para makapag-umpisa, click natin yung file. And then, new. Kasi gagawa tayo ng bago. And then, i-type natin yun.
So ayan, naka-default na sa akin kasi ginamit ko na siya nung nakaraan. Okay, tatype mo lang yan, yung height, yung width, tapos resolution natin 300. So maliit lang naman yan eh. Okay, then okay natin. So yan, so ito yung ganito pala kalaki yung thumbnail. Okay, so ngayon ito ipapakita ko sa inyo yung ginawa ko. Ayan, ito yung sa isang video ko. So makikita natin may picture ko at may text. Yun lang kombinasyon na ginamit ko para sa thumbnail na to eh. Okay, so paano ko ba ginawa iyon? Unang-una, kailangan maglagay ka dito ng isang picture na gagamitin mo sa thumbnail. Para magawa yon, kailangan mo mag-click ng file, open, then hanapin mo yung picture na gagamitin mo. Okay, so halimbawa ang gagamitin natin picture ay ito, no? Ayan, so click mo lang yon, and then lalabas siya. So drag mo siya para mapaghiwalay mo tong dalawang to. Kailangan mo siyang i-drag. Okay, ayan, pag na-drag na, kailangan mo siyang ilipat yung picture. Siyempre dito mo ilalagay sa thumbnail yan eh. So click mo lang ito, ayan, yung tool sa taas, move tool ang tawag dyan. Tapos i-drag mo na siya palipat. Ayan, so may tumilaok ng manok. Umaga na po. Ayan, so nakita nyo masyado siyang malaki para sa canvas natin. So kailangan natin siya i-resize. Para ma-resize yan, kailangan natin i-press ang control at letter T. Okay, so pag naka-press nyo na po yung control letter T, pwede nyo nang ma-move yan. Okay, so ayan, ma-move na natin yan. Mare-resize na natin. Okay, halimbawa ganyan, gusto nyo dito siya sa side, matabay natin konti. Ayan, then enter. So ganun po ang pagpapasok ng picture. Ulit, file, open, hanapin yung picture na gagamitin, and then ayan na nga yung mga tools. Sunod po natin ay yung paglalagay ng text. Importante po sa isang thumbnail ang paglalagay ng text. So hanapin po natin dito yung letter T. Ayun, and then click po natin dyan at magta-type tayo. Ayan. Tips for YouTuber. Halimbawa yan yung text na gagamitin mo. Pwede mo rin yan palakihan gamit ang control T. Pwede paliitin. Okay, pasensya na po sa ingay. Tabing kalsada po kasi ang aming lugar at maraming manok. Okay, pwede natin palitan ng font. Ayan, halimbawa yan ang napili ko. Ayan, then control T para ma-edit natin. Okay guys, sa kulay pwede rin, click lang natin to at dito sa taas, ayan, i-click mo lang color picker. Pwede ka mamili ng gusto mong kulay. Okay, so ganun lang kasimple ang mga tools sa kailangan mong malaman sa thumbnail. Una, itong move tool, kailangan mong matuto ng yung text tool, pagbabago ng mga kulay, and etc. etc. So yan, kung gusto nyo pang matuto ng mas marami pang technique dito sa paggawa ng thumbnail o sa paggamit ng Adobe Photoshop, hintayin nyo na lang po yung gagawin kong video para dito. Actually, bala kong gumawa ng video na nagtuturo ng Adobe Photoshop. Okay, so balik tayo sa aking vlog. So ayun no, nakita nyo naman kung gaano kadali ang paggamit ng Adobe Photoshop para sa pag-create ng napakagandang thumbnail sa ating mga YouTube videos. So sundan lang natin yung mga simple steps doon. Pag na-master nyo na tong paggamit ng Adobe, mas marami pa kayong creativity na maipapakita bukod sa mga tinuro ko sa inyo. Marami pa kayong pwedeng idagdag at maaaring mas creative pa nga ang dating ng gawa nyo kaysa dun sa aking ginawa. Sana nakatulong mga kaibigan itong video na to. Sana natuto kayo dahil importanteng araw-araw may natututunan tayo, lalo na dito sa YouTube. Kasi kung hindi ka matututo, hindi ka mag-aaral, hindi ka magre-research sa YouTube para sa YouTube channel mo, huwag mo nang expect na aangat ka ng mabilis. Aangat ka nga, mabagal siguro. Pero kung ganito, sumasama ka sa akin at nag-aaral tayo, panigurado yan, sabay-sabay tayong aangat sa ating mga YouTube career. Career talaga. So muli, maraming salamat sa mga nanood ng YouTube video na ito. Nawa ay nakatulong ito ng malaki sa inyo
At kung nagustuhan mo to, huwag kalimutan mag-like, maglagay ng comment, mag-share, mag-subscribe, at hit mo na yung bell button para mas updated ka sa mga next videos na i-upload ko sa YouTube channel na to. So muli, maraming salamat. Tayo ay nakarami na ng subscribers at napakarami ng watch hours. Konting kembot na lang, pwede na tayo mag-apply ng monetization. Kaya maraming salamat sa mga sumusuporta. Saludo po ako sa inyo. Maraming salamat and God bless you all. Ingat sa lahat. Bye-bye!